Good morning mga amigo-amiga sa namang bike adventure, and time check nga pala alas 4:30 ng umaga, and pupunta nga pala kami ngayon sa may Calatagan, Batangas. So nandito nga pala kami galing sa may St. Joseph 7, and itong part na to nandito na kami sa may bukid papunta ng Cabuyao. And pagdating naman namin dito sa may Nuvali ay medyo madilim pa rin at saktong-sakto naman sa pag-akyat namin dito sa Tagaytay Road. And bali apat nga pala kami sa ride na to, si Sir Bobby, si Boss Anton, and si Kuya Pogi. And bago pa man dumating kami dito sa may palengke ng Tagaytay ay tanghali na, dahil nga yung pacing namin talagang pang chill ride lang, dahil nga inaantay namin yung dalawa, si Boss Anton and si Kuya Pogi. And nag-water refill na rin dito pagdating sa may 7-Eleven bago dumating ng Tagaytay. And bago pa man dumating ng Tagaytay Rotonda ay kumalas na si Kuya Pogi at tuluyan na nagpaiwan. At kami na lang nila Boss Anton at ni Sir Bobby ang tutuloy ngayon sa ride na to. So tatapusin namin ito hanggang sa malup namin yung Calatagan, Batangas. Medyo matagal-tagal rin din ako kapag-ride dito sa Tagaytay, kaya yun, nakakapanibago umakyat dito sa may Tagaytay Road. So ayun, nandito na kami sa sentro ng Tagaytay. Sobrang ganda kung mapapansin nyo, at ang lamig. Sarap talaga mag-ride dito sa Tagaytay, lalo na pagkagantong umaga. Sobrang sariwang hangin at napakalamig. Bukod pa diyan, napakalawak ng kalsada. So nandito na nga pala kami sa may arko ng Nasugbu, Batangas. And pagkatapos ng mahaba-habang lusong, ayun, bubungad naman sa yung napakagandang tanawin, and bukod pa diyan napakalawak ng kalsada dito at hindi gaanong maraming sasakyan. So bago dumating to ng arko ng Calatagan, and ayun nga pala, first time ko mag-ride dito sa Calatagan, kaya susulitin ko talaga yung magagandang tanawin dito. And pagdating namin dito sa may simbahan ng Calatagan, ayun, pahinga muna kami saglit bago magpatuloy sa paglalakbay. Sobrang tahimik dito and very relaxing yung place. Sarap magbike lalo na pagka ganito yung mga pinupuntahan mo. Napakagandang tanawin. And isa nga pala sa napansin ko habang napapunta kami dito sa may Parola, halos dikit-dikit rin yung kanilang mga resorts. And ayun na nga, nandito na kami sa pinaka-target place namin, yung lighthouse dito sa Calatagan, Batangas. So ito yung tinatawag nilang Parola. Ayun nga lang, medyo struggle talaga papasok dito dahil maputik kung mapapansin yung mga amigo. So ayun, susuot na lang kami dito sa mga gilid nito dahil nga talagang maputik, hindi kaya ng sapatos. Malalim yung putik. So susuot na lang kami dito sa damuhan. Yun nga lang, maraming tinik yung mga damo, na maraming tinik, kaya delikado. So tingnan natin kung kakayanin makalusot sa gilid. Haba gandun. Malayo pa ba yung lighthouse? Oo, malayo pa. Tatawid pa nga tayo dyan. Pag nakatawid tayo dyan, papasok pa tayo pa loob. Eh baka may putik pa doon sa lugar na yun. Okay. Parang ito lang yung putik. Sobrang lalim talaga ng putik, kaya ayun, bumalik na lang kami. So hindi lang pala dito sa part na to yung merong putik, pati doon sa unahan. So mahaba-habang lakbayin yun na napakaputik. Sobrang lakas kasi ng ulan kahapon, kaya ayun, pati yung clutch shoes ko tumangay na ng napakadaming putik. Halos natakpan na yung pinakabala niya, kaya ayun, tinanggalan ko muna bago pa man kami magpatuloy sa paglalakbay. Pangalawa nga pala sa sadya namin dito sa Calatagan ay makahaligo at makapagbaba dito sa dagat. Yun nga lang, kung mapapansin nyo ay low tide, kaya walang nangyari sa ride namin ngayon. So hindi namin napuntahan yung Parola, and pagdating naman dito sa dagat ay low tide, kaya wala talaga. So babalik kami na walang nangyari, at hindi namin halos nagawa yung sadya namin dito sa Calatagan. So ayun, sightseeing na lang dito, and makalanghap-langhap ng simoy ng dagat.